I just want to ask a question regarding the clamor of the people to declare persona non grata kay Vice Ganda po. After the returning to FDR, famous campaign promised to write a jet ski all the way to the Spratly Islands to plant the Philippine flag there. Not only was the promise unfulfilled, but its eventually administration was viewed as subservient to the Chinese government, particularly on the issue of Okay. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, apektado ngayon ang nanay ni Vice Ganda dahil sa dami ng galit sa kanya at dinadamay na daw po ang nanay ni Vice Ganda. So yan po yung ating pag-uusapan. At Vice President Sara, ipinauubaya na lang sa mga opisyal ng Davao City ang resolusyon na lumabas kung saan may mga recommendation na idideklarang persona non grata itong si Vice Ganda. Okay, mamaya balikan natin itong sinasabi ni Pukwang. At dito muna tayo mga kababayan natin kay Vice President Sara. Of course, kung hindi pa kayo nakalike sa ating video, paki-like naman po mga kababayan natin. So sinagot ni BP Sara ang iba't ibang issue. Of course, no, andito po sa kay Vice Ganda, ang issue po sa impeachment, no, at marami pang iba. So ito po ang unahin natin na bigyan ng ating reaction mga kababayan natin. Okay, let's go. I just want to ask a question regarding the clamor of the people to declare persona non grata kay Vice Ganda po. After the returning to FDR, famous campaign promised to write a jet ski all the way to the Spratly Islands to plant the Philippine flag there. Not only was the promise unfulfilled, but its eventually administration was viewed as subservient to the Chinese government, particularly on the issue of Okay. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last ma'am, we have Ma'am Jean. Sir Arjun. So, ayan narinig natin mga kababayan po natin ang sinasabi ni BP Sara. Ay paubaya niya sa mga taga City Council, no, yung pagdedesisyon na persona non grata dito kay Kabayong Bakla. Sa maikling salita ay mukhang hindi napapatol si BP Sara dito mga kababayan po natin, no? At actually, no, ang sinasabi ditong si Apukwang na mukhang naawas siya sa nanay ni Vice Ganda dahil natadamay daw po dito sa mga nangyayari ngayon dito kay Vice Ganda. I think, palagay ko mga kababayan po natin, no, deserve lang po siguro ni Vice Ganda, no, na madamay din para sa akin ang kanyang nanay para ma-realize niya na hindi dapat binabastos ang isang senior citizen, lalo na, no, dumadaan sa isang masalimuot na nangyayari ngayon. Itong pagpapakulong kay Presidente Duterte, pagpapadala sa dahig, alam naman yan ng Vice Ganda na yan, no, na hindi dumaan sa tamang due process. Hindi nga nakasuhan dito si Tatay Digong sa pilitan na ipinadala ng isang Marcos Jr. Tapos para sa kanyang personal na kasikatan, no, para makahatak lang ng views and trending ang kanyang concert, kailangan niya gamitin itong sitwasyon kung saan illegal na pinadala si President Duterte sa daig. So, tama lang, palagay ko, tama lang po mga kababayan po natin. Siguro naawa din ako sa nanay ni Vice Ganda. No? Ngayon siya yung naapektuhan sa mga nangyayari. Pero palagay ko tama lang, no? At least ma-realize ni Vice Ganda na mali ang kanyang pagiging bastos na hayop na kabayo mga kababayan natin. And of course, no, ang pamilya Duterte, ang napansin ko naman dito, kasi gaya nito mga kababayan po natin, yung mismo, yung apo ni Tatay Digong, ay mukhang ayaw niya na magdeklara na ng persona non grata laban dito kay Vice Ganda, no? Ang sinasabi niya dito mga kababayan po natin, na marami pang dapat tupagin, no, na mga trabaho. Ika nga sabi niya dito, so hindi sila magpapadistract dito sa kachipan na insulto na ginawa nitong hayop na Vice Ganda na ito mga kababayan po natin.
And ito nga, no, ang lakas mapang-atake, no, na maka-anti-China, no, at pro-Philippines daw. Pero yung kanyang wig daw ay gawa naman pala ng China. Ah, so yan po is nahalungkat lang ng ating mga kababayan, no. Itong pagiging ipokrito nitong isang vice ganda, mga kababayan natin. So pasalamat lang po siya, sadyang mabait talaga yung mga Duterte. Kasi pwede siyang kasuhan diyan, no, sa kung ano mang pambabastos niya, pwede siyang madeklara persona non grata. Pero dito ngayon sa acting vice mayor ng Davao, na si Rigo Duterte, eh mukhang hindi napapatulan itong pambabastos, no, itong hayop na baklang kabayo na ito. Ako rin naman, mga kababayan po natin, no, okay yan sana na ideklara siya na persona non grata, pero para sa akin, para saan pa? 'Di ba? Eh, kung ganyan ka, pambabastos niya kay Tatay Digong, so siguro ang taga Davao, lalong-lalo po yung mga Duterte, eh, ano na lang, 'no, hindi na sila magpapapikto dito at hayaan na lang yung mga supporter at yung karma yung maghihiganti, dito sa ginawa ni Vice Ganda kay President Duterte, 'no. Kaya saludo ako sa mga Duterte, mga kababayan natin. Okay, pagpapatuloy tayo, mga kababayan po natin, sa ilang pang mga katanungan na sinagot ni Vice President Sara, particularly sa issue po ng impeachment. Ma'am, other topic lang po. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na rin ng Senado po ang impeachment campaign, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged misuse of confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Tama yan, mga kababayan po natin. Kaya itong mga makakaliwa na ito, yung mga gigil na ma-impeach si BP Sara, no? Bahala sila dyan. Tama, no? Na wag na sumagot si BP Sara in public, no? Kumbaga, doon na lang sa legal forum niya sagutin. Kasi strategiya po yan, mga kababayan natin. At alam naman natin na ito, naghahanap pa ng karagdagang ebidensya itong mga gunggong na ito, itong mga buaya na ito, no? Mga ambisyoso, ika nga, no? Dambuhalang sanggol na bunjing na gusto maging presidente. So, tama yan na wag nang sagutin ni BP Sara in public itong mga accusation sa kanya. So, doon niya na lang sagutin sa legal forum para at least doon patas kaysa sabihin niya kung ano yung kanilang strategiya, sabihin niya kung ano po yung kanilang patunay na siya po ay malinis at walang kasalanan. Doon na lang sa mga legal forum para safe, no? Kasi napakadelikado sa panahon ngayon, lalo na naghahanap pa rin sila ng kanilang magagamit na isyo laban po sa ating Vice President. That's great, no? Hayaan natin sila, no? Hayaan sila ni BP Sara na sumabog sa galit, magwawala, ano-ano man yung sabihin nila na kailangan ng taong bayan. Ang ina, gamit na po yung taong bayan na yan. And hayaan natin. Kasi wala naman ang naniniwala sa kanila eh. Yung mga naniniwala sa kanila at nakikisimpatya sa kanila, yan lang din talaga yung mga anti-Duterte na kahit hubaran mo yan, no? Kahit ibabad mo yung mga itlog niyan sa asin, anti-Duterte pa rin yung mga yan. Hayaan nyo sila magwala sila. So, tama, sa legal forum na lang po sila sagutin ni BP Sara. Next topic tayo. Kay here, regarding po dun sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews
At sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman, no, sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Atty. Kaufman, nandun pa rin po. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Next, we have Sir Julius Paco, Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OPP na budget deliberation? May budget Yes, budget hearing. Well, it will be the same no, as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence niyo. So, yan po mga kababayan po natin. Kung sa budget naman mga kababayan po natin, si BP Sara hindi na po maghihirit pa ng mas mataas na budget. Kasi unang-una wala naman daw tayong aasahan. Kasi si nambuhalang sanggol pa rin yung speaker, si Bongbong pa rin ang presidente. So, alam niya na gigipitin pa rin ang kanyang budget. Hindi na po siya hihirit ng ng mas mataas na budget na mga kababayan po natin. At yan po yung ating mga update dito kay BP Sara. So, ngayon narinig natin yung mga komento ni BP Sara dito po kay Martin Romualdez, no, dito sa budget. And of course, yung patutsada sa kanya, ito mga gigil pa rin na si Risa Ontiveros, De Lima, mga kaliwa, mga alipores ni Martin Romualdez na hindi pa rin makatigil, hindi pa rin nagpapahinga, hindi pa rin matanggap ang kanilang pagkatalo, no? Na wala na, basura na yung impeachment na ito. So tama yan. Sagutin na lang ni BP Sara sa legal forum at kailangan niya ring humanda dahil aasahan niya talaga 2026 babalik at babalik na naman yang impeachment complaint na iyan mga kababayan. So yan na po muna yung ating update and dito kay Vice Ganda, good luck sa kanya. So palagay ko ngayon pa lang ay ramdam niya na yung karma and kahapon hindi po siya nagpakita sa Showtime. No, tama yan dahil marami na yung mga nag-unfollow, nag-subscribe sa kanya. At ako, nanawagan ako kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, may pagmamahal ang bawat Pilipino kay Tatay Digong, karapat-dapat po na iparamdam natin na hindi deserve bastusin ni Tatay Digong. At itong baklang kabayo na ito, ay dapat hindi natin ito sinusuportahan. At hindi lang po yung ini-endorse niya na produkto yung ating dapat iboboykot kasi pati na rin yung programa niya itong Showtime na ito dapat iboykot natin. Yun, no, wag na tayo dapat manonood ng Showtime sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat.